usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw rong Huwebes, pizza 28 sa buwan sa Agosto tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ubanimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan ato dayong ipadangat ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, MCIA runway damage affects over 40 flights. Sa Super Balita, duha ka tumboy nag-ilog sa Babay. Sa The Freeman, for 2026 annual expenditures, capital to cut budget by 60%. Sa Banat News, gihapak og armas samtang gisulong sa ilang panimalay. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos orders lifestyle checks and starts with DPWH. Sa The Philippine Star, Marcos orders lifestyle checks on government officials. Sa Manila Bulletin, no one will be spared in flood control probe. PBBM orders lifestyle check on government officials. Og sa Tempo, new job for Torre. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik atong paningkamutan nga dunay tay mahinabig gikan sa pag-asa maktanog amo sa ipadangat atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu,
buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. So di pa nato ipadangat atong balita, attorney, at sa dawaton ato ang weather update. Niya sa tong linya si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas. Sir Jomer, may buntag. Yes, Atty. Jan o Mamalo, good morning sa atong tanan. Kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon natong gi-monitor ang low pressure area na ana sa 435 kilometers kasadpan sa may Sangli, Cavite City, Cavite o high potential kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone in the next 24 hours. Habagat padayon nakaapekto naman sa Mindanao, Visayas o sa Southern Luzon. Tungod kini sa southwest monsoon or habagat, atong weather condition diri sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati ng panagsama panuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan. Ug natay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms mugna gihapon kini sa habagat. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible gihapon ng mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga prone areas. Padayon tang mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o ang kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 5:56 sa hapon, dagat mutaob alauna 39 karong hapon, muhunas unyang alas 7:33 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:13 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Eclarino. Daghang salamat Sir Jomer Eclarino ug maayong buntag niyo tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, kontraktor nga dunay construction company sa lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental, gipusil sa wa pa mailing lalaki sa iyang quarry site. Kapulisan sa lungsod nagpadayon pa silang investigasyon, samtang ang biktima padayong giatiman sa mga doktor. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Engineer nga usab ka kontraktor ang ipusil sa wala pa mailing responsable sa National Highway sa sitio Umanod, Barangay San Francisco, lungsod Santa Catalina, sa Negros Oriental, pasado alas 7 gani ng buntag. Ang biktima gila sa iyang mga kabanay nga si Engineer Angelito Oy Mendoza, 58 anyos, nga residente sa Barangay Manalungon, lungsod sa Santa Catalina. Mato ni Police Lieutenant Stephen Polinar, ang Information Officer sa Negros Oriental Police Provincial Office, gabase sa inisyal nga gihimong investigasyon sa Santa Catalina Municipal Police Station, dili pa nila masayran kung pila ka suspitsado ang gihimo sa krimen. Apan sigon sa pamahayag sa kabanay niini nga sa wala pa ang insidente, kauban pa sa biktima ang iyang higala nga nangapi sa Barangay Manalungon. Human nga nakapangapi, misakay kini siya nga motorsiklo ug miadto sa sitio Umanod sa Barangay San Francisco aron nga mosusi siyang quarry site. Pag-abot sa mga lugar, kalit lang kini nga giposil ang biktima sa makatulog ka higayon nga resulta sa pagkaigo nini siyang likod nga mo'y hinungdan siyang pagkahagba uban sa motor nga iyang gisakyan. Dali nga misimat ang suspitsado sa kayusab siyang motorsiklo sa wala matino kung asa kini mipaingon, samtang ang biktima gidala sa tambalanan. Binusan ng manhunt operation ng kapulisan sa Negros Oriental Police Provincial Office aron madagpan ang suspitsado. Nakakuha og usa ka basiyo sa bala sa kalibre 45 aga mga sakop sa scene of the crime operation sa dapit di natabo ang krimen. Ngay paubos na sa ballistic examination sa PNP Forensic Unit. Mibutyag si Polinar nga panayon pa sila sa ilang investigasyon ug dili pa makatug-an kung unsay motibo apan ang gipahibaw nga naa na sila lead sa pagkakaron. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang Cebu Governor Pamela Baricuatro mangayo og hangtod 11 bilyones pesos nga budget aron gamiton sunod tuig. Ipaubos sa deliberation ang mga department heads sunod buwan aron depensahan ang pangayoong pondo. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Moduso si Gobernador Pamela Baricuatro og 10 billion pesos hangtod 11 billion pesos nga pundo aron gamiton sa managlayng mga programa og proyekto karong tuig 2026. Labaw pa sa katunga ang diferensya gikan sa gipatumang annual budget karong tuiga nga mokabat sa 25 billion pesos. Mas ubos kini sukad nga nagkaanam og saka ang gipangayong annual budget nga giduso sa milabay nga administrasyon. Sa sayo pa lang, mihatag na sa proposals ang managlayng mga departamento o buhatan alang sa pundong gamiton. Kini aron masugdan ang budget deliberations karong ikaduhang semana sa Septembre. Gitinguhan ni Gobernador Pamela Baricuatro nga himong realistic ang pangayong 2026 annual budget aron igahin sa managlayng mga programa nga gipatuman sa Cebu Provincial Government. Hinuon magpabiling numero 1 sa iyahang listahan ang mga reforma alang sa healthcare.
livelihood programs na. Aron masap sa iyang paggasto sa pondo, usa sa mga hingusgan sa Kapitolyo mao ang pagkolekta og buhis ilabi na ang real property tax. Matod ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga moabot sa 10% ang gitinguhang target revenue. Gilaw man usab nilang mas mapakusgan pa ang revenue collection sa ubang mga kalungsuran. Sa target sa LGU ron, dili kayo tanan mo exceed yun almost 80%. Na ibang LGU 50 na 60% ang collection. So imo nang seryosohon ang RPT collection sa shares man na to the province. So dako sa gyud ang revenue collection. Usa sa mga gihingusgan ni Baricuatro mao ang pagbaton og dugang pang investments gikan sa mga interesadong magbaton og negosyo sa kalungsuran. Beyond what we're earning, no? So the previous administration, sigig saan hatag rin at dito, at wala may budget. Bloated kaayo ang budget nito. And also budget will include provision for debt service program. May daghan pa kay ang payables. Gikanakdang i-report ni Baricuatro ang financial status ug uban pang mga plano sa probinsya ato sa State of the Province address karong Biyernes alas 3 sa hapon. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, pipila ka mga domestic ug international flights na apektuhan tungod sa pagsira sa primary runway sa Mactan Cebu International Airport. Nasuta nga dunay naguba nga aspalto sa maong runway na kinahanglang ayuhon alang sa kaluwasan sa mga pasahero. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Moabot sa 44 ka mga flights ang naapektuhan kagahapong adlaw tungod sa pagsira sa primary runway sa Mactan Cebu International Airport. Upat niini mga international flights kung diin tulo ang delayed samtang usa ang kanselado. Samtang sa domestic flights, 25 ang delayed, 11 ang diverted ug upat ang kanselado. Kini tungod kay pasado alas 4 sa hapon, adunay gipahigayon nga emergency safety check sa maong runway. Gipasabot ni General Manager Julius Neri nga adunay naguba ang asfalto sa primary runway o gikinahanglan ang pagsira niini aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga pasahero. Matod niya nga nakadawat sila og report gikan sa mga piloto sa foreign object debris nga adunay naguba ang asfalto sa maong runway. Ato sa ilang pag-inspeksyon, nakita nila nga adunay gamay nga bahin ang naukab. Maong gipahimangnuan lang nila ang mga piloto nga likayan lang ang maong bahin. Apan tungod sa sagunson nga mga pag-uwan, nidako ang naguba nga asfalto. But then we found out that with the rains, more would just peel by itself. So it needed to be repaired. So we decided to close the main runway and open the second runway early. Itataw sa General Manager nga ang naguba nga dapit dili ang susamang bahin nga naguba nitong buwan sa Hulyo ug mas gamay usab ning higayuna. Tungod sa pagsirado sa primary runway, giablihan una ang second runway alas 6:20 kagabi ug kininamo ay temporaryong gigamit sa mong tugpahanan, hinungdan nga nabalik na sa normal ang operasyon. Sa dihang gigamit na ang second runway, gihatagan una og prioridad ang mga flights nga naapektuhan. Sigun pa ni GM Neri nga tungod sa nahitabo kagahapong adlaw kung diin ubay-ubay nga mga flights ang naapektuhan, tinguha nilang di na kini mausab. We are now putting in place protocols wherein switching from one runway to the other will become much faster. Moving forward, our goal is to avoid diversions and delays should not be so bad. Hinuon kaganihang alas 11:30 sa buntag, balik operasyon na ang primary runway sa Mactan Cebu International Airport. Nibutyag ang General Manager nga ang primary runway kasamtangang gipaubos sa rehabilitation. Gani matag adlaw, sirad-an kini sulod sa 8 ka oras, gikan sa alas 3:30 sa kadlawon hangtod na sa alas 11:30 sa buntag aron sa pagtrabaho niini. Ug ang second runway una maoy gamiton. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, dulan 400 kasako sa daot nga bugas nga NFA padayon nga magpundo sa warehouse sa syudad sa Mandaue samtang wala pa masulbad ang isyu sa pagdispose sa maong mga bugas. Panawagan ni Mayor Jongki Owano ang patas nga solusyon sa pagresolba sa maong isyu. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Magpabilin sa bodega sa Barangay Tawason sa siyudad sa Mandaue
Ang 397 ka sako sa bugas sa NFA, samtang wala pa madesisyonan ang pag-dispose ni ini. Si Mayor Tadeo Junki Uwano nanawagan sa patas og praktikal nga solusyon sa pagsulbad sa isyu. Ang dulaan 400 nga sako, kabahin sa 1,000 nga gitagana sa Kapitolyo ngadto sa Mandawi, alang sa Sugbo Merkado Barato Program ni atong tuig 2023 nga nagtumong sa pagbaligya og bugas sa 20 pesos ang kilo alang sa mga kabus nga pamilya. Giklaro ni Uwano nga walay formal nga kasabutan nga gipirmahan kalabot sa pagbaligya sa bugas. Dili naman sa ta kabuot-buot lang ana. So mugdanan gusto ra kita sa province unsa sa dang ilang stand. But I'm sure na makakam up ta ni og ganang maayo na kasabutan. Yes. Of course we're open to dialogue noon sa proposal nila na atong counter proposal, and then win-win lang for both the province and the city. Matud niya nga ang maong bugas na dawat sa miaging mga administrasyon sa wala pa siya og si Gobernador Pamela Baricuatro milingkod sa katungdanan busa angay nga sabutan. Sa naunang interview, matud sa City Social Welfare and Services nga gipangbaligya nila ang bugas apan adunay pipila nga wala mahalin tungod sa rekisito sa probinsya. Pinili nga benepisaryo og limitado lang ang mapalit ngadto sa 2 ka kilo matag semana. Gisuportahan usab ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco ang hangyo ni Uwano og misaad nga iya kining ipahibaw sa gobernador og sa executive department. Ila maning discretion as to how this will be handled. No? Reasonable man ang mga pamahayag sa atong mayor. No? That's actually a very valid and humble request. No? So ato tanawon, that is our role actually, that we can bridge communications between both local government units. Ang syudad sa Mandawi mipadana og formal nga suwat ngadto sa Kapitolyo og nagpaabot na lang sa tubag. Una nang gianunsyo sa Kapitolyo nga moabot sa 1 ka milyon ka pesos ang wala marimit sa Mandawi sa wala mahalin nga bugas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 15 ka mga empleyado sa usa ka manpower agency nga nagtrabaho sa usa ka locator sa Cebu Light Industrial Park sa Dakpen sa Lapu-Lapu midangup sa peso aron mangayo og tabang pinansyal. Kini tungod kay sa kasamtangan wa sila trabaho tungod sa ilang floating status sukad sa unang semana ni ining buwana. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nidangop kaganihang buntag sa Public Employment and Service Office kon Peso Lapu-Lapu ang 15 ka mga empleyado sa usa ka manpower agency nga nagtrabaho sa usa ka locator sa Cebu Light Industrial Park sa Barangay Basakdak, Bayan sa Lapu-Lapu nga ang mga produkto mga high-end fashion jewelries. Mato ni Kim Francisco, ang Peso manager, nga ang mga empleyado kasamtangang floating ang status sukad ni adtong Agosto 7. Hinungdan nga sa kasamtangan wa pa sila'y trabaho. Iwan sila ni hatag silang notice sa ilang mga employees nga kana currently ang ilahang ini client nga mao ang sa locator is currently navigating a challenging period. Gipasabot ni Francisco nga niubos ang demand sa mong kumpanya, hinungdan nga niubos usab ang ilang sales. Dugang sa Peso manager nga moabot sa 101 ka mga empleyado ang naapektuhan. Sa kasamtangan, nangita pa ang ilang manpower agency o kliyente nga pwede nilang matrabahuan. Sigun pa ni Francisco nga ang mga nidangup sa Peso gusto untang mangayo og tabang pinansyal tungod kay last pay pa lang ang ilang nakuha. Gipasabot hinuon sila ni Francisco nga di pa sila makakuha og separation pay tungod kay sa ilang status wa pa man sila gitangtang. Di pa usab sila maendorso ngadto sa DOLE og DSWD para sa mga financial assistance. Maong suma pa ni Francisco nga gusto silang makig-alayon sa maong manpower agency aron nga makakuha sila sa lista sa tanan apektado. Mao nang tanang detalye ang list of employees na affected sa maong pagpa-floating or hinay ang negosyo sa ilang client sa agency. Kanya ato silang i-endorse sa ato ang CSWDO, labi na gitong mga taga Lapu-Lapu. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Mag inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Unya, attorney ka ng... Medyo apike. As an apike? As an apike? Apike yung naong. Ayaw, sad kalooy sa nato. So, apike yung naong. Apike man das oras. Break lang sa tanong niya. At sa atong pagbalik, atong hisgutan kining
wa pa gyud na human, no? Murag ni snowball na siya, nilapad na ang kanang epekto ni atong flood control project. So sama sa atong giingon kagahapon nga moabot unta ang panahon nga di lang flood control projects investigaron apan karon ang mga tao sa online naningkamot og ilaha kay nagsige nagpang-check kung unsa ba ni kaning mga lifestyle sa mga anak ni adtong mga politiko and asawa, all that. So ato nang isgutan sa pagbalik kumon sa pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu.
Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu maing buntag Pinoy. Nya sama sa atong giingon kaganina, gipasalig kaninyo kining lifestyle check partner doon na gipahigayon nga lifestyle check sa mga tanang opisyal sa gobyerno. Imando ni Presidente Bongbong Marcos partner. Oh, which is supposedly regular man unta ni part man ni sa trabaho sa Office of the Ombudsman nga muhimo mo conduct og mga lifestyle check sa mga opisyal sa gobyerno, which also kanang makaingon ta nga nung kinahanglan pa man manawagan ang presidente umumando og lifestyle check kung kanunay sad unta nang gibuhat sa anti-graft office kana sa pagkangan nga anti-graft office ka maunta na ang usa no, but through the years akong nabantayan attorney medyo nausab ang transparency sa anti-graft office because before during sa amuang time when we were on the beat, so easy for us to get access to documents. Yes, and then karon dili na daghan na kay kuan. So akong question is, data privacy and freedom of information, are they really used for the purpose for which they were intended, or is it also being used as a tool to protect whatever Kanood partner kanang SALN manggo diha nato makit-an nindot kaya ang SALN di ba part sa PCI balik sa PCIJ nato nga di ba sa paper trail atong pangwaon sa mga dokumento. So adto magita mag-start nya adto nato over the years makita nato kay required man every year sila mo submit. I think the deadline is on or before April 30 man siguro April 15. But mo submit yun every year para if na changes ma-reflect sa didto. Ma-reflect didto. So makita gyud nimo ngadto ang pag-increase sa wealth sa usa ka politician baron or someone in the government. And actually now it's way easier to check no and track kay nanay kung kaniadto ang akong na apilan nga training sa Philippine Center for Investigative Journalism nagkadungan pag yun ming Dennis ato nga time was investigating from different different nga kanang news organizations. It was investigating corruption and dito nimo makit-an ang paper trail, but karon it's already digital. Mo bitaw na moingon sila karma is digital, so it's easier to keep track. And we know katong mga mo bitaw moingon ko og di man gay mo kampante sa inyong i-post ay nalag-post kay di gid na mawagtang sa inyo pa nang i-delete na agid na way to access it much later. And the people now mas kuan sa mas dali na sad sila makakita nga okay lavish di ay ka og kuan ha lifestyle ha. Actually wa koy problema kung lavish imong lifestyle. It's just that kung subay-subayon sa mga tao, especially if masuta nga karon na lang ka ni dako imong kwarta, mahalon imong mga dapat compared sa a few years ago kanang makaingon sa mga tao nga di man na siya kuan sa kung nailan na niya sa una mauna na yung mga ingon na ba remember na mga tao magkibaw baya. So karon kagahapon na okay sad ang mga tao kay while na okay sad sa mga ganap ni pagkarelibo ni Torre ang mga tao niingon nga naman nga si Chief PNP Torre girelibuhan ang Secretaries DPWH wa man by virtue of command responsibility. Wala man. So mao na giingon isgutan ta naghapon ang mga nagkalain-laing rason og politika ug uban pa. Kagahapon do na dayoy gianunsyo ang Malacañang. So ato ning paminawon Delby katong atong kuan gahapon akong gisend gahapon. Magandang araw Malacañang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa pangulo.ph.
As of 9 a.m. today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. Muling hinihikayat ng pamahalaan ang taumbayan na makialam at isumbong sa Pangulo ang mga questionabling flood control projects. Paano kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. It might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. Okay. So, mao to no, ang announcement kagahapon unya sugod sa DPWH. Oh, at tugid sugdan sa DPWH. So, ang ako ani, I think fair enough prasad no kay mom to ang gihisgutan flood control plus after pag ito nahitabo nga na-entrap nga district engineer pero kining flood control issue as expected naanad naman taan ng trabaho ano nga naagay mo buto nga dako nga istorya di gina mahimo nga kuan kanang mahuman ra na within the day, within the news cycle. Mo bitan na kanang uban kanang mga babag-uhan, mga kailan ako nga mga politiko or bag-o sa politika moingon kanang day. Grabihan ni ko ano gibirahan man ko moingon jud ko nga naglagot ko ganan ko mo tingog. So ako yung advice nila ug ganahan ka nga magdako ni tingog pero ug ganahan ka mahuman ni pagpaabot kay in the first place dili ikaw ray tawo sa kalibutan ug naa nay laing dako nga balita di na magdugay nimo. Pero ang pangutana diha so siha sa imong kauglingon kung guilty ba ka og dili. Kay kung di ka guilty kanang then check ug di ko guilty nganong gipasanginlan man ko unsa day akong gibuhat kay it's not just about what you did, it's also about optics. Sometimes dili na nagpasabot nga ang imong binuhatan hugaw. Usahay lang optics kanang perception sa mga tao tungod sa imong mga lihok. So pananglitan karon dagka na kay nang gawas. After aning mga istorya, ang mga tao nagamit ang ilang pagkamarites usahay malupig pang mga tigbalita. Kaya mga tigbalita maghuwat ra mag statement uban gikan sa ilang sources ang uban ron naningkamot og maayo sigig pangaykay murag way lingaw ba murag nangaykay sila gipangsubay ang mga anak sa mga kongresista, ang mga kontraktor, ang mga links ba. So, appeal diri sa Sugbo, ato ninggi kanang hisgutan, kay na-appeal ang anak ni former mayor, karon congressman Ahong Chan, og ni Mayor Cindy King Chan. Kani, naglingkod ni karon isip barangay kapitan sa barangay Basak Lapu-Lapu. Siya pud ang ABC president. Kani si Daday man ilang angga ani niya. So ako, wag gyud ko'y problema kung imo nang gibuhat kay ang number one gyud nga question sa mga tao, okay, nag-viral siya kay kanang iyang mga post kuno, iya mga picture, luxurious kuno nga lifestyle ug unya murag nag-tour sa nagkalain-lain unsa maning first picture sa Rome, Colosseum. Yeah, nya ikaduha sa Paris. Oh, so daghan siya mga gipang-adto nga syempre makaingon ka di na pwede mo antong sakay ra kag 13C. Nam gyud na plate unya. Pero what if ka-afford siya partner? That is why moingon ko na kanang then you have to check it kay what if iyahaning personal funds or she comes from a well-off family. There are so many questions to say, but then again, but ang mga media, ang mga netizens mismo, mao'y nagsige. Wa man sad sila niingon nga kinawat na nimo, ila lang gi-post nga mao ni kapitan ka. Kung kapitan ra ka, nganong inaani imong lifestyle. So di lang siya ra ha, di na imong gisingle out na to kay ilam ta aning Mayor Ahong, no? And although we don't know whether na ba ni mga unsa-unsa, we never know, no? Kay dimta mong kuyog-kuyog nila pirmi, sila raman, we are not privy to their transactions. Gawas ani niya, taga Cebu pod, ni gawas pod nga napailain kato si ang mga lagon. So if you notice kaning mga lagon, ang mama congressman, ang anak board member, ang usa ka anak board member, lain-laing distrito Kaluha, ang papa congressman's party list. Katong party list, ako Bisaya. So, ang papa katong ako Bisaya party list representative, ang mama murag 6 district representative. Maglibog na ko sa kadaghanan nilang. Usa ka anak board member sa murag Cordova, ang usa ka anak board member sa 3rd district. Ang usa pa gyud murag napagilain. So Lawrence. Nigawasan ni sila nga mao ni kanang
kuan ko no, nag-viral sad ni, nag-post sad ko no ang mga tao. So, kay kining ilang apelyido partner dili gini sila traditionally mga politicians, political clans kining lagon, but recently murag ni suap sila kalit nga murag daog sila tanan, murag siguro ni katilaw nga mapildi pa ni mga lagon. Actually nakatilaw na Naasa before. siguro. Kani ang asawa murag nilansar ni kani adtos tuburan napildi nilansar ni balhin og kang Democrat. registration. So nay mga ingon ani anya while it is at the end of the day kung imo ning tan-awon mga pagduda lang wala kay proof, but then again mubalik ta attorney sa katong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. RA 6713. Ala, wow. Kung ako naka-memorize sa RA, charis. Grabe, Pero, imo ginag-take to heart, no? No, because, provisions. but remember, attorney, I used to be a barangay official. And kanang, bisag, whatever people may say, no, there would always be people who will be against you. There will be people who will admire you. You cannot please magyud tanan. When I started politics at the age of 16, I come from Murasyag Mahog og mini dynasty. So before I was like, what's wrong with kanang having many people in a family kanang join public service kung tinuod? Because at that time, ang heart was really to help my lolo nga mo'y kapitan and then nahimong ABC. So para nako, because communications akong kurso and then I became media, I felt nga dubli ang akong responsibility. So then I really read the local government code, the Code of Conduct and Ethical Standards. So much so, nga hasta akong salin, tininuod, isungugod ko sa mga reporter, kay maapil ka sa top 10, kay maapil ba na attorney imong yuta, ano ba niya? Bitaw. Ano ko? Naday mga top sa una di ay ang mga top 10 richest barangay captains. Ana ba? So ni ana akong manghod nga, ate na apil baya ka tig ko. Ha? Wala man tay kwarta, nalang tay yuta niya ang value i-apil. man. So kanang mga ana attorney naka-realize ko at an early age nga kanang it is not just about what you do and don't do within the ambit of the law, but it is also very important to kanang think of optics. So I grew up thinking if I do this and if I do that, there is always consideration for my family, for the reputation of my family. So much so, nga pag-serve nako, tingin ko sa akong family, di ko ganahan pabor-pabor ha, di ko ganahan bisag, ikaw mailag claim anima kay, lain kay tanaon, gid ako and I think some will not understand. But I think this is something kinahanglan timan-an sa mga naglingkod karon, labi pa in this age of social media, nasayo na lang kay lion, tan-awo ng uban. So, pero sa na partner nga ikaw, mao gani ni adto ka kay gusto ka mag-flex nya dayon. Unsa na purpose sa pagbiyahe para mag-flex? para mag-flex. Kay ba ka sa uban partner mo adto kay para lang kay ba naman jud ka nga naa-enjoy uban mga tao nga murag gusto nila nga makapag sila og kining kuan satisfaction kung flex nila on Facebook daa sa gud na sa tao kay na may uban nga ingon-anay jud nga. Sila attorney na ang Facebook ko no depende can also be face brag. Na mga hidden Mickey. Pero depende attorney mao day makaana ko ngano man kung sila mo biyahe mga gwapam kani sila kung ako mo biyahe ngarag kanang ganahan ko ba na di lang ko magtingog, no? Maglingkod lang ko dere, dili manudlay. Kay, para komportable ka ba? Dapat dahil manudlay, basta mo biya. Pero mo na saya, no? Kining, tanaw na to, partner, kining lifestyle checks. Kay, because this is such a dako nga promise sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. So, more than the promise or more than the threat baka ni or kining pag-order niya nga lifestyle checks may untag naa sa gay makuan sa ilang investigation kay but other people say sa baday lifestyle check katay mong magpapao kato gani kanang balik na sad sa history ba so depende ka sa kamkapusta just because na inaana nga past does not mean sad nga di na lang kita pwede mo kuan no mo action og ingon ana but move on sa dapanagsa but ang ako yung gusto attorney is dili limit to DPWH. Para nako include all government transactions labi na kanang mga dili lang ang infra kay na ang infra attorney at least easy to spot. Yes. Kay either natukod wa na ayo or wa natukod. How much more about purchases?
Kana laging sus daghana ra ba ana Pack makadumduman meals. ako City Hall oy. Sus, attorney ka ng Ay, kanang pack meals. Oh. Hasta ka ng mga pack meals kay balor ra ng mga milyon-milyon So na ako partner. attorney ka ng sa ambot lang gid no, naanad na lang gid siguro Yun, kung kabungkom. kanang usay na ko itong buhay mano ko dili lang ko musayin para unsam ni attendance ni pirma na kong attendance. Ay another na adi lang ko kay di mo kumukaon. Grabe ya sa ning ma'am oy. Pero masan ma'am oy kay magpag-liquidate ning ma'am. Lagi kasuy ko ana bitaw kanang daghan na sa daan gi pirma. Ningutana gay ko when I was in Tacloban last week. Kay ipapirma ko kani tingog ko no ang scanner. So ni ana ko nga pirma lang ma'am. What is this for ni ana ko nga katukuan nga muha na but this is handwritten, why don't you specify what the signature is for, because it will be ko ana siguro itong nabanta samsad ni siya daghan sa pangutana but to me be very importante na nato nga mindful ta, ask the right questions, do not be afraid to ask kay kanang kung ikaw sa duwasad kay kung ang inyong opisyal inyong mga politiko walay gitago, di na mahadlok pangutanon. Speaking of asking the right questions, partner ba, kay na ako'y nabasahan lately. I don't know kung na-discuss ni nila dire sa atong programa last week, pero ang Cebu Maday ang ikaduha, partner. Top 2 sa pinaka... flood control. Pinaka daghan nga o pinaka dako og budget nga flood control projects in the country after Bulacan. Yan na-appeal pa tong usang kontraktor nga taga dire katong taga Dumanhog si Alan Quirante of QM Builders. Mao to siya katong gina-invite dito. To. Kay tiaw mo na ang mao ni based sa nakuha ka sa tong sombong sa pangulo na website. Mao man ilang gigamit sa pag-track sa mga kuan. 414 ka mga projects sa Cebu niya nikabat og 26.7 billion gikan sa kuan ni partner July 2022 to May 2025, so in a matter of what 3 years 26.7 billion. And I'm just wondering, partner, nganong dili kayo kanina gani nagisgot ta nga nganong sa Cebu dili kay anak kakisaw, nganong dili kayo in anak ka, nganong why are we not interviewing DPWH although kay ba pangutana nga mo na akong gisgutan ni Dennis gahapon ingon ko nga sus kung karon reporter pa ko murag ako na, nag-special report na ko sa DPWH Regional Office. Na, may tubagon sad ka. Ug di tubagon balita gihapon, remember? Balita gihapon, kung di mo tubag. Duha ba ang balita ana, ang gisulti ug ang wa gisulti. That's why it's very important, and that's what I used to teach my broadcast journalism students. Pay attention to body language. Mao nang nindot kaayo attorney nga mang-interview ka personal, dili telepono. Because then, part of the news is the body language. If the source appears flustered. Nindot lagi na, ma'am. Kanang include ni mga iyahang mga kuan. Mabito ng permi ko. Ibitaron ni Jobert. Sir Jobert. Sa iyang klase. Kanina si Sir Jobert, dili mag-post. Pero sa uban yung mga speakers, mag-post. Sa iyang klase. Okay, pakita ang Sir Rodel. Ang permiro, Bulacan. 668. Maguna ang Bulacan. Dayon Cebu, Isabela niya. Naara ba kuno to'y disconnect? Kay kung unsa to'y pinakadako og budget ng mga probinsya dito pa hinuon nagsigi ang baha. Sama na. Sumoy kag Cebu. Pila ka porsyento ang ng Cebu City ug pila ka porsyento ana ang Cebu Province. Mao na. So na, your guess is as good as mine na lang gid ana. Basta kay 26.7 billion in 3 years. Less than 3 years. Cebu rank second, 26.7 billion with 414 projects. So hopefully sad kaning kana ba do na say katinawan kay sige tag proyekto niya dahil wala man di ay gihapon address ang purpose nga it is for which it is intended. So what is that for? Unya kunang unsay ending, what do you expect, attorney? Nya kining bisan pa og masay mo ingon unya ang dili naman maoy kuan accountable officer kay human naman liman ka 3 years nya dayon pila what if ikahuman nimo sa imong ang posisyon diha kung na promote na ka saon pa man nimo og investigate. So I think ang kuan sa ani ang Commission on Audit sa partner is an important government agency sa Constitutional Which is also Commission. why I think it is important to also investigate COA. While it is an independent commission, parehas ra sa akong pangutana sa akong maestro sa Consti. Unsa man imong pangutana? Consti teacher si Justice Gabriel Ingles. Yan naman siya na 3 branches, diba? Judicial, executive, legislative, and then there are independent commissions. Yes. So yan ako na nga,
Unya sir, kinsa may mo ombudsman sa ombudsman? Ano, nabitaw. Kinsa mo ombudsman sa ombudsman? Kinsa say mo audit sa COA? Kung ako ano pagutan ng bitaw, no? Kinsa mo. So kinsa sa lagi ang mo audit sa COA? Di ba? So kana ba? Unya, karon sad akong pangutana, nga naman nga waray kisaw murag hayahay pas pulis. Dili di ay. Mas hayahay pa sa pulis, no? Kay ang pulis girilibuhan man ang head. Ngano ang DPWH steady ra man ang head. What happened to command responsibility? Bitaw. Kay ang PNP wa na. Tuan na gisud nagsako ang kuan pero gitagaan ko no siya kuan na matod ni Torre, he's a good soldier. Sakto gyud naminaw murag ikaw siguro kuan na ni Torre na PR. Because you know, always magyud na ang police nga linya nila nga we obey orders, we follow orders. So gahapon nag-viral na sad si Torre kay paghuman way gi-issue statement, nagpakita dito, naghatod og cake kay birthday di ay ni Congresswoman naman na siya no, Laila de Lima. So sa diyan gipangutana sa mga pulis gainan siya unsa man imong kuan siya nag-delivery rider na lang ko. Pagkita na ko na may nisud ingon siya na may nisud sa kong app. Unya, happy birthday cake ako lang sang gi-deliver ko. Lami so yun di ay nga na. Yes, nigawas na. So nakaingon ko na that is a smart move, no? It shows nga you are still light. So nakaingon ko kani si Tori, I think is a strategist ba. Kay pwede man ka maingon nga no comment, gahi kay kagnaw. But when he appeared and when he was asked questions, there were photos nagnisir man. So to me, makaingon ka nga kamaon ni siya mo handle. Look into my eye lagi. Do I look like I'm bitter? Ingon siya. Di man ko siya bitter nya. Timing na sa siguro nga birthday sa ni Representative de Lima. Mo na gingon nga kanang lumalaban si Torre. Lumalaban yun siya. Karon nang problema na sad na ang hierarchy kay 4-star general man siya as PNP chief. Unya sunod sa iya, ibanan siya. Ang nipuli niya unsaon man to niya nga usa ra man ang mga 4-star supposedly kay duwa pa man siya ni retire. So ang ending either he retires, he resigns, which I think he wouldn't do. Bitaw kay batanon pa man siya. So may tabo niya, is this a demotion? And then there were talks yesterday about offering him another post, task force, to lead kuno the investigations of corruption. To me, nindot siya paminaon, but medyo from a PR perspective, medyo apiki pagka-execute. Kay kung mao man gaiday na ending, mura siya gihimo na lang konsuelo di bubuwa pang pampalubag loob. Kay unsa lagi unta to ang gibuhat. Kay daghang ni comment na ukay ang Pilipinas na ay mga nalipay, syempre mga DDS nga lagot kay ni Torre, but at the same time na niingon nga kanang why not the DPWH secretary nga wa man na siya kuan, he was very active mo ni mao na. So daghang nangutana. And then, ang people are wondering, di man ang presidente ang Malacanang nitingog about Torre, why Remulla? Tinuod. So, why Remulla? So, karon kanang attorney, siya ni lingkod, murag ang mga tao ningon, kuan man na, para lang ma-appease siya. But I don't think he needs that. And, kay, murag dili man kay, kuan ba siya partner? Is he the type nga, who loves to be in the limelight and the spotlight all the time. Also, di man sad siya, this is not a demotion kay wala man siya tangtangi sa iyahang kuan. That's why. Sa iyahang, so kung di na siya demotion, forever ng OIC PNP chief siya nartates. Sao man niya pagka-regular as PNP chief kung naapay 4-star general kay mao day na ilaha partner, dili ka pwede nga dili mo magdungan nga upat. Mas familiar man ani si Dennis sa police. But kani murag daghan man sad good ni Huyoy ang abaga attorney kay siya ang labing unang PNPA nga nahimong PNP chief. So katong mga graduate sa PNP Academy, syempre lipay sa to sila nga kuan. Abiba sila. But posible sad ganay na mga nalakaran nga mga PMA. So kana ba? And then mura siya I don't know, na demoralize ba? Of course the existing PNP members would never admit that kay always magina silang mo-obey ba? Follow orders of the leader. But could it be partner nga na ay na-threaten lang sa pag-surge sa popularity ni General Torre lately? Mao mura gi-project siya sa not necessarily President Marcos because I don't he said think so. I think lang naa siya yung mga
na silo niya kay katos Nartates PMA graduate to na wrong gyud siya actually technically administratively ba protocol wise na wrong gyud siya kay sakto man sad gyud tong giingon ni Remulla na need gyud ka og order from Napolcom. So at the end of the day kanang nag-clash silang duha technical siya. Daog siya sa boxing technically, pildi sad siya sa political maneuvering technically. Di ba? So muna siya ang mga latest developments partner no, ang lifestyle check ato anang atngan partner kung kinsay gyud una anang mapasakaag kaso kay ingon man gyud to ganina nga desidido jud ang administrasyon nga mag-launch og investigation nya tinud-on gyud nila kay magpakuan gyud sila kaso pero mao lagi ingon pang nagpagarpar ngadto ang Davao City Mayor nga PR stunt ra na matud pa ni Basti Duterte kanang mga flood control projects. So, well, tanaw na to kay for all it's worth, whether it's PR or not, it's good nga nahisgutan ni karon nga mga issue partner kay again, we're talking here about billions in funds in public funds. So, kanang I don't know, no? Why is it so easy to promise people to serve and then ingon ani ang mga hitabo ba? But then again, makaingon sa tanga ang mga tao pod kay ang trabaho unta sa mga kongresista, mga senador is mo panday og balaod but ang ending ang mga tao mangayo man tanan everything even to barangay officials. Grabe, no? Wala may kanang unlimited funds for people to help you unya kanang di ni mo tabangan ikaw ang bati marking na ba so part na siya sa system of this nga mulid siya sa maybe corruption. Other people to do these things so some are afraid to say no ang uban mauwa mo ingon nga dili lang ko kay wa koy kwarta but kanang I don't think there's any harm in saying to people na wa kay kwarta lagi kung ikay pasultion pero ang kung kanang uban partner nga murag part na magina sa package nga ikaw diha ni dagan kapag kapitan. So there's an expectation nga takili jud ka kung naangadtoy kinahanglan og kuan, kinahanglan og pang tambal, kinahanglan ito kay bawo ka ana. Takilid ka but kung wa gyud kay kahatag, di pwede, di ba? Kay nasay uban magsige yang ungo sad nya mo na di na naman trabaho kay ana lagi sa ayuda mentality sad. That's also one. But mo na dako siya. It's not just a DPWH. It's a huge system that also needs everyone's participation and help. Let's just try to figure it out as a nation kung asa taan ni dadon. Ang pangutana ana, laban pa ba? Laban pa. Kahuman ani mga apply tag kontraktor. Pas lang ko. Bahala na lang og kuan. Ang importante kakaon lang tag katulo sa usa ka adlaw nya kanang natay snina. Snacks tag aduna-adunahan gamay. Mo nang di gyud ta madato. Di madato kay sige magkaon. Kwarta gamay mamangkang dako. Yang wala tay oras ay ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa garang ko. Ang Ginoo mo ay tinugdanan sa tanang mga mayong butang. Busa na kayo yun kita nga kung wa ang Ginoo, wa kayo mahimong nga mayong nga ang tao. Dili yun mayong ibuwag sa tao ang iyang kaugalingon sa Ginoo kay ang paghimo nini delikado ang imong kinabuhi. Ang sanga kung walay punuan, dili yun makapamunga. Kaya anha man makuha sa tanan niyang gikinanglan ang sanga sa punuan. Iyon usab nini ang kalagmigitan sa tao sa Ginoo. Kay sa Panultiyon 3:5 ngadto sa 6 nag-ingon man. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gyud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Kinahanglan nga bugos sa tibok natong kasing-kasing atong ihatag ang pagsalig sa Ginoo. Siya ang atong magbubuhat usa siya ang nasayon
kung unsay mayon natong buhaton. Mga igsoon, mao kini ang pulong na naghatag giya sa atong kinabuhi. Pagambok kita. Dagitong amahan, pinagi si mong pulong na mugna ang tanang butang din sa kalibutan. Bukha ang among mga mata sa kamaturan. Ngaway kapuslanan ang among mga kinabuhi kung wala ka. Pusay hatag kanamo kini kanimo. Imo kami. Buhata ang imong kabubuton. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos itong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. O niya, see you when we see you. There is atong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka